our next reader, she is a director known for some of this generation's most memorable films, tulad ng One More Chance, Four Sisters and a Wedding, Hello Love Goodbye, and Hello Love Again. She has made films na naging parte na ng collective consciousness natin. Her latest film, Meet, Greet, and Bye, starring Piolo Pascual, Joshua Garcia, Bel Mariano, Juan Carlos, and Miss Maricel Soriano, will open in cinemas nationwide on November 12. Ating pong suportahan. She has also worked with Sir Ricky Lee for many years during their time together in ABS-CBN and Star Cinema. Please welcome Direk Kathy Garcia Sampan. Patawad, wala po akong boses. Pero sabi nila, sexy naman daw. Sa Ricky, alam ko na ba't ito pinili mo sa akin. Eto na po. This is from Carla excerpt. Isang maalinsangang hapon, nakatayo si Carla sa kusina sa kanyang kondo. Iniisip ko maglilinis siya ng lababo o magpapakamatay. Pagkatapos ng ilang minuto lang na pag-isip ay nagpasya siya na mas madaling maglinis ng lababo. Survivor siya, kakayanin niya ang lahat. Sexy na si Carla, kapapanganak pa lang. Kung posible, gano'n na. Kumbaga sa pelikula, well-structured siya. Walang sobra, walang kulang. Walang kailang iparitoke. Pagtanda lang siguro niya doon, kakailanganin ng konting editing. Pero ayaw niya maging pungunan lang ang katawan. Kaya kumuha siya ng nursing sa universidad. Iwas siya ng iwas sa mga talent scout at katrabaho ng ina na nagsasabing, nasa dugo mo ang dugo ng ina mo, ba't di ka mag-artista? Bakit dugo ba aarte? Nang mamatay ang ina niya sa gulang na 22, ay dumating uli kay Carla mga alok na mag-artista siya. Pero pare-pareho mga niaalok na papel. Hostess sa bar, puta sa kalye, inosenteng probinsyanang nagpunta ng Maynila at na-rape. Lagi na lang may eksenang naliligo siya sa poso. Maski may banyo naman. At ang linis-linis na niya at 10 oras ng gabi, ay maliligo pa rin sa poso. Ang mga linya niya ay laging, katawan lang ang habol niyo sa akin. O kaya ay, wala kayong karapatang husgahan ako. Uso na ng ST, sex trip films. Dadalawang klase lang kadalasan ng mga babaeng tauhan sa pelikula. Either mayuming martir o mapang-akit na makasalanan. Sa itsura pa lang ni Carla, alam na niya kung saan nilalagay ang producer. Iginit niya sa mga kumukuha sa kanya na willing naman siya magpa-sexy. Basta may katuturan. Gusto ko nang nag-iisip man lang na karakter, sabi niya. Kaya nang sa wakas ay pagbigyan siya ng direktor, nag-iisip nga siya. Pero habang naglalakad ng hubot-hubad sa ulan. Bakit hubot-hubad? Tanong niya. Ba't kailangan sa ulan? Dahil tropical country tayo, di mo ba alam? Sagot ng direktor. Kaya tumanggi siya. Pero lumipas sa mga araw na walang offer at gipit na siya. Kaya sige na nga, compromise ng konti. Sa nag-iisa niyang eksena sa may butas sa dingding. Halos di mo makilala ang mukha niya. Pero ang katawan niya, maski balot sa damit, ay sexy pa rin. At sa isa namang eksena sa kaliwaan, na extra pa rin siya, nasa background lang, nakapanty at bra, nagpapalamig sa harap na nakabukas na refrigerator. Nanakaw niya ang eksena sa mga bida. Maski refrigerator, sabi nga na isang kolumnista, kaya niyang painitin. Na-meet ni Carla sina Danny at Journey sa isang anti-censorship rally. Si Lino Broca ang nag-imbita sa kanya. Nakaganap na rin siya sa isang pelikula ni Lino, kabit ng isang politiko. May 2 lang eksena. Pinuri ni Lino ang acting niya. Ang problema lang daw ay laging wala siya sa timing. Nauuna o nahuhuli ang ipinapakitang emosyon sa mukha.
Ano ba yung putang inang timing na yan? Naisip niya. Pero natural daw siyang umarte, sabi ni Lino. Natural. Narinig niyang bulong ng isang tao sa set. Yan ang papel niya sa tunay na buhay. Nangako si Lino na gagawin siyang bida sa isang pelikula nito. Siya si Jane, kapartner ni Tarzan. Na nagagampanan naman ni Boy Roque, isang 6-footer na beat player na bibigyan din sana ni Lino ng break, na matagal nang nagba-bodybuilding bilang paghanda sa role nito. Pero hindi natuloy ang pangako ni Lino. Isang gabi, ay naaksidente ito sa kotse at namatay. Dinumog ng maraming tao ang burol nito sa UP. Gabi-gabi ay nandun sina Danny, Journey at Carla. Pakiramdam nila ay end of an era ang nangyari. Lumuluhang nakatingin si Carla sa bangkay ni Lino sa loob ng kabaong. Gusto niyang sabihin dito, "Utak ka, Direk, ikaw walang timing." Thank you. Grabe, sobrang ganda. Our next reader. Humihinga pa tayo para hindi pa tayo nakaka-recover. Ang susunod nating reader is one of the country's most celebrated film and TV directors. Kilala din siya bilang aktor at comedian. Nakatrabaho niya si Sir Ricky sa The Flor Contemplacion Story, Sabel, Ayos Timas 1941, Justisya, Pangako ng Kahapon, at Death Row. At siya rin ang nagdirect ng stage play na Pitik Bulag sa buwan ng Pebrero. Inawaran siya ng Best Director sa MMFF para sa Muling Umawit ang Puso, Mano Po at Mano Po 6. And he is the first Filipino ever to win in an A-list film festival, where he won the Golden Pyramid Award sa Cairo International Film Festival in 1991. And he also is the recipient of a Lifetime Achievement Award sa New York. Please welcome Direk Joel Lamangan. Magandang hapon po. Hindi po sa Roda to. Si Direk Joel po ito. Excerpt mula sa paggawa ng Himala. Sa pelikulang Himala ay naging casting at crowd director ako, bukod sa gumanap pa ako bilang pare. Umarte na ako sa pelikula, pero first time ko itong